Ayun po guys, magandang araw po muli sa ating lahat at another vlog content na naman po tayo ngayon guys. Atin naman pong itatagal yung trigger freeze. Ang trigger freeze po ay kadalasan pong nangyayari sa isang shooting competition. So sa shooting competition kasi guys, pabilisan po yan. Pabilisan ng time, pabilisan ng galawan. So yung pagka sinabi natin pabilisan ng time, mayroon po sa isang shooting competition yung tinatawag naming double tap. Yung po yung pinapractice ng mga shooter, yung double tap from the beginning nasasabak sila ng isang shooting competition. Pagka nag-double tap ka, doon po lumalabas minsan yung tinatawag nating trigger freeze. So yung trigger freeze na yon ay yun po yung paninigas ng daliri. Ayan, so pagka nag-double tap ka, pagka nanigas yung daliri mo, nagkakaroon siya ng delay, nag-i-stop siya yung momentum ng speed ng double tap mo. Saan nga ba ito nanggagaling? Bakit nga ba ikaw ay natitrigger freeze? Natitrigger freeze po yung isang shooter, yan po yung gigil. Ayan, sa sobrang gigil niya, gigil, siyempre naninigas yung katawan mo, nadadamay po yung daliri, yung pagkalabit ng ating barel, ng ating trigger ng barel. So malaking factor po yan sa isang shooting competition. Kasi pagka madami kang trigger freeze sa isang buong laro, ay nagkukos po yan ng oras. So nai-stop po yung oras mo, nadidili yung oras mo. So malaking factor po yan. So bakit nga ba tayo sa isang shooter, bakit nga ba tayo nanggigigil? Okay, yung gigil po kasi yan po yung nagkukos din ng isang nervyos. Natitension ka sa laro. Marami ang negative factor pagka kinakabahan tayo. Although we all know na itong sport shooting ay iba talaga yung mental involved sa kanya dahil talagang kakabahan ka. So pagka ninenervyos ka, yun po yung isang nanggigigil ka kasi minsan sa mentalidad po natin yan eh. So kaya tinuturo po sa amin, minsan maging kalmado ka. Pilitin mo maging kalmado para sa ganun maganda yung output ng iyong laro. Kasi pagka nanggigigil ka, naninervyos ka, marami ang negative factor niyan. So unang-una, nandyan yung pag nag-hit ka ng bakal dahil ikaw ay tensyonado, ninenervyos. Yung pag-asinta mo minsan ng bakal, shaky yung baril mo. So pag shaky yung baril mo, hindi mo siya maasinta dahil ninervyos ka, kinakalabit mo siya ng mabilisan. So matigas po yung pagkalabit mo. So doon po hindi mo po na nai-slack yung trigger ng baril mo. So pagka tendency nun, so sobrang gigil mo, minsan kaya minsan yung mga patama natin, nagtataka tayo bakit puro mababa. Kasi nga yung pagkalabit natin sa sobrang gigil natin, nagpi-flinching yung barel. So yumuyo ko yung barel. So yung tendency ng patama mo, pababa. Dahil nga nahahatak mo siya, nagpi-flinch ka na pababa. Ayan, kung kalmado ka, doon mo mailalabas yung talagang totoong laro mo na mag-hit ka ng mga target board, mag-hit ka ng bakal, kalmado lang din yung kamay mo. So hindi ka tensyonado. So yan po yung isang turo sa amin nila Coach Jerome, nila Coach Rico. Pagka ikaw ay sumasabak sa isang shooting competition, kailangan po, wag mo pong isipin na ikaw ay mananalo sa isang shooting competition. Para makalma mo yung sarili mo. So isipin mo lang, kaya nga tayo naglalaro dahil nga tayo ay nag-i-enjoy. So enjoy lang natin yung practical shooting. Huwag tayong isipin yung mga kalaban natin na gusto ko siyang habulin sa standing. Kasi the more na ganun ang mindset mo, doon lumalabas yung gigil, yung ninenervyos ka kasi ang tendency mo, parang iniisip mo ay matatalo ka nila. So yun lang. So para maiwasan yung mga trigger freeze, kailangan maging kalmado yung isang shooter, tanggalin yung gigil, tanggalin yung nervyos. So ang isang factor din ng trigger freeze, pag ikaw ay na-trigger freeze sa isang laro, minsan nadadamay na yung game plan. Sumasabog na yung game plan mo. Imbis na mairan mo, masunod mo yung game plan, may iba yung game plan mo ngayon dahil ikaw ay na-interrupt dun sa trigger freeze na yon. So or yung mga ibang nangyayari sa isang shooting competition na hindi mo ma-hit yung bakal, marami kang ring gauge, nag-ring gauge ka na ng 5. So doon pa lang, dahil sa sobrang gigil mo, hindi mo ma-hit yung bakal, masisira yung iyong game plan. So yung trigger freeze na yon ay equals to, kaya nakalagay sa aking thumbnail na ang gigil is equal to trigger freeze. Ayan, so dito po nangyari po sa akin sa laro ko dito sa 3rd Bataan level 3. marami po akong trigger freeze na nangyari dito kasi siguro nagkukos na rin siguro yung dahil nga gusto kong ipakita yung laro ko dahil nga siguro home base namin yung 3rd Bataan. Gusto kong maganda yung standing ko.
So ganun po yung naging resulta. At the same time siguro sa driver na rin sa practice, kasi mula December ay matagal din po akong hindi nakapaglaro or nakipag-join sa isang shooting competition. So ito po yung unang sabak ko ng sanction match this year. So tingnan po natin kung panoorin po natin yung aking mga laro para magkaroon po kayo ng idea dun sa mga trigger freeze na dinidiscuss po natin. Load and make ready. Are you ready? Stand by. If you are finished, unload. If clear, hammer down, hold. When it's clear, time. 1697. Race clear time 1932. 1932. Are you ready? Come on. If you are finished, unload and shoot. Clear, hammer down. Range clear time 1971. Ayan po guys, sana po nakatulong. Hindi lang po ito sa shooting competition, pati rin po yung mga nagpi-precision, mahilig sa firing. Kasi pagka tayo po ay nag-hit ng bakal, dun dapat madisiplina natin yung sarili natin, wag nervyusin, para sa ganun maiwasan yung flinching. Kasi sa flinching, yun po yung gigil. Minsan din kasi iniisip natin yung baril na puputok, kaya minsan nagigigil tayo dahil iniisip natin puputok yung baril, so doon po yung nagpi-flinch, hindi pa tayo makakahit ng bakal. Dapat ang kalabit natin mawala yung gigil, mawala yung nervyos, para maging smooth yung ating kalabit. Yan lang po ulit yung ating maibigay na tips, at maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod po ulit na vlog. Maraming salamat po guys.